Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa mga binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina ngang alas 8 ng gabi ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Manny at binigyan natin ito ng domestic name na Pepito. Yung latest location nitong si bagyong Pepito ay nasa layo 945 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Isa itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 125 kilometers per hour. Patuloy itong gumagalaw pakanluran sa bilis sa 35 kilometers per hour. At sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa ating bansa pero inaasahan natin as early as tomorrow, magdudulot na yung mga kaulapan nito ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas. Samantala, patuloy yung pag-monitor naman natin itong si Bagyong Ophel. Isa pa rin itong typhoon at yung latest location natin as of 10 p.m. today ay nandito na ito sa dagat baybayin or yung coastal waters ng Kalayaan, Cagayan. So nandito na ito sa area ng Babuyan Channel. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 130 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 200 kilometers per hour. Yung paggalaw nito patuloy na northwestward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images, yung mga kaulapan na associated kay Bagyong Ophel patuloy na nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng northern Luzon. For most of Visayas and Mindanao, magpapatuloy itong mas maaliwalas na panahon. Makanda pa rin tayo sa mga tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms simula ngayong gabi hanggang bukas madaling araw. At para sa karagdagang detalye, para sa mga dalawang bagyo sa loob ng ating PAR, unahin po natin itong si Bagyong Ophel. So yung latest track and intensity forecast natin para kay Typhoon Ophel, patuloy nga yung paggalaw ng patuloy yung northwestward na paggalaw nitong nasabing bagyo. At as of 10 p.m. nga, malapit na ito or nandito na ito sa area ng Babuyan Channel. So possible later tonight or mamayang madaling araw, magkaroon ito ng pangalawang landfall or close approach sa anumang isla dito sa area ng Babuyan Group of Islands. Kaya maghanda pa rin tayo dito, itong malaking bahagi ng Northern Luzon, maghanda pa rin tayo sa mga malalakas na hangin at mga malalakas na ulan na dala ni Bagyong Ophel. And throughout the remainder of the forecast period, simula ngayong gabi hanggang over the weekend at early next week, inaasahan natin na dahil sa patuloy na interaction nitong si Ophel sa kalupaan ng Pilipinas, nakikitaan natin yung patuloy na paghina or yung weakening trend ng nasabing bagyo. So makikita natin dito sa ating track forecast, possible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Friday ng umaga at pumasok muli ng ating PAR anytime within Saturday. So Saturday afternoon or Saturday evening, posible muli ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility prior to landfall over Taiwan area. At ayun nga, patuloy yung paghina nitong si Bagyong Ophel. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Pepito, nakapapasok nga lang ng ating Philippine Area of Responsibility. So makikita natin yung generally westward na paggalaw ng nasabing bagyo, westward hanggang bukas, pero pagsapit ng Sabado and over the weekend, magiging generally northwestward or pahilagang kanluran yung galaw nito. At habang nasa karagatan pa itong si Bagyong Pepito, makikita natin patuloy yung paglakas or pag-intensify nito. Posible itong maging isang ganap na typhoon, possibly bukas ng umaga. At further intensification after that, possible super typhoon category sa Sabado ng hapon or Sabado ng gabi. So prior to landfall, magla-landfall itong si Bagyong Pepito at its peak intensity na kung saan pinakamalakas yung hangin na dala nito. So kailangan natin bigyan din itong confidence score ng nasabing bagyo. So possible landfall natin, may kalawa since malayo pa yung forecast period natin. Possible landfall dito sa eastern coast ng Central Luzon or eastern coast ng Eastern Visayas. So ito yung mga area sa sakop ng confidence zone natin. So kung may significant changes sa ating track forecast, ay magre-reflect po yan sa mga succeeding issuance ng ating tropical cyclone bulletins para kay Bagyong Pepito. So malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maghanda tayo sa mga malalakas na hangin at mga malalakas na ulan na dala ng papalapit na Bagyong Pepito. At para kay Bagyong Ophel, may nakataas pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 4. Dahil pa rin yan sa mga malalakas na hangin na dala ng bagyo, may signal number 4 po tayo dito sa mga areas shaded ng red. So dito sa northern portion ng Cagayan, pati na rin dito sa Babuyan Islands, may signal number 4 pa tayo dyan. Ito yung mga lugar na pinaka-maapektuhan ng mga malalakas na hangin na dala ng nasabing bagyo. Signal number 3 naman dito sa mga areas shaded ng orange. So dito sa southern portion ng Batanes, dito sa central and southeastern portions ng Maylang Cagayan, sa northern and central portions ng Apayao, at sa northern portion ng Ilocos Norte. So may signal number 3 pa po tayo dyan. Signal number 2 naman sa mga area sa shaded ng yellow. So sa nalalabing bahagi ng Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, sa rest of Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte.
Signal number 1 naman, so may palugit tayo, warning lead time of 36 hours. May mga pagbukso pa rin tayong hangin na inaasahan sa mga areas under wind signal number 1, sa nalalabing bahagi ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, nalalabing bahagi ng Abra, rest of Kalinga, dito sa Mountain Province, northern portion ng Ifugao, sa northern and central portions ng Ilocos Sur, at itong northern portion ng Aurora. Kaya sa mga areas na ito, especially itong mga areas under wind signal number 3 at number 4, maghanda pa rin tayo sa mga mapaminsalang hangin na dala ng nasabing bagyo. So itong si Bagyong Ophel, magdudulot pa rin ng mga malalakas na hangin sa malaking bahagi ng northern Luzon. More in particular, itong ang areas under wind signal number 3 and wind signal number 4 sa bahagi ng extreme northern Luzon area prior to landfall over any island dito sa Bubuyan Group of Islands.